Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga ay meron akong topic na ito po ay related na tips sa mga balak maging kusinero. So isa sa mga kailangan bilang kusinero o balak mo maging kusinero ay dapat matutunan mo yung tinatawag na food safety and sanitation. So ito po ay tinatawag talaga na serve safe training sa mga nagtuturo talaga ng ganitong training. So importante na dapat bilang kusinero ay dapat talaga ay meron tayong idea kung ano yung mga kailangan nating malaman. So since ang pagiging kusinero ay hindi naman linya lahat agad, may iba sa mga balak maging kusinero, kailangan mo lang ng dapat na law of association. Kung gusto mo maging kusinero, dapat maghanap ka ng opportunity na makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng knowledge at matutunan yung actual talaga na pagluluto. So ngayon, ang tips na i-share ko sa inyo ay about food safety and sanitation. So ang food safety and sanitation ay napakahalaga sa isang kumpanya na dapat is i-apply at i-comply nang sa ganon para maiwasan yung closure ng isang kumpanya, lalong lalo na po pag yung mga hospitality industry. So ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga kunti kong natututunan sa naatinan kong training. So, sa training, importante yung food safety and sanitation para ano natin sa guest na safe yung kinakain nila at malinis yung pagkakagawa ng mga pagkain. So ngayon, i-share ko sa inyo ano ba yung mga dapat nating malaman pagdating sa food safety and sanitation. So, importante malaman mo na sa foods, merong tinatawag na TCS foods at saka yung mga RTE. TCS foods, ito po yung mga kailangan mo ng time temperature control sa pagluluto kasi para maiwasan yung bacterial growth or microorganism or yung mga pathogens. So importante, kailangan lutuin siya ng mahabang oras. Kaya yun yung mga matagal talaga lutuin. Pangalawa, ito yung mga tinatawag na yung RTE foods. Yung mga RTE foods, ito po yung mga pagkain na hindi na kailangan lutuin. Halimbawa, yung mga salads, mga simple lang na mga pagkain na pwede mo nang kainin. Halimbawa, yung mga ceviche, yun yung mga example sa mga RTE foods. At isa sa dapat mong malaman at na considered as an outbreak ay yung una, yung people are eating same foods tapos may biglang nagsuka o may nagtae, dapat meron tayong tinatawag talaga na outbreak. Kasi yung outbreak, malalaman mo yan pag if one or two people after eating same foods tapos parehas yung symptoms, kailangan talaga niyan is kailangan ng investigation. Dapat ma-investigate ito sa data analysis. Kailangan talagang investigahan kung ano yung reason at ano yung last na kinakain. Nang sa ganon, malaman kung ano talaga yung dahilan o yung food ba talaga yung dahilan kaya sila nagsuka o ano man yung problems ng isang customer. So, importante yung ganon sa outbreak. At yung outbreak na yan, malalaman mo yan dahil sa mga improper. So, una, yung improper holding temperature. So, importante na kailangan talaga pag mayroong temperature na kailangan mong iset na standard na temperature, dapat sundin mo kung ano sinasabi ng mga chef o yung mga nakakataas sa iyo at yung tinatawag na improper cooking methods. So, isa rin yan kung hindi tama yung pagkakaluto. At merong tinatawag na for personal hygiene. So, importante talaga pag ikaw ay gusto mo maging kusinero, dapat talaga is matutunan natin yun, yung proper hygiene talaga. Pag nasa kusina ka, kailangan naka-hairnet or naka-talk
at yung dapat yung nakashave talaga yung buhok sa ilong, tsaka importante yung gloves. Importante yon nang sa ganon ay para maiwasan yung cross contamination at yung mga hazard na posibleng maano sa food kung hindi ka magkaroon ng food safety. So importante, kailangan dito is malaman mo yung ganon kasi importante yon. At saka yung contaminated equipments o merong tinatawag na cross contamination. So ang cross contamination, ito po yung contaminated na yung gumamit ka ng chopping board na halimbawa blue, yung hinihiwa mo naman gulay, mali yon. Dapat talaga is meron tayong alam pagdating sa color coded chopping board. So ang color coded chopping board ay meron siyang mga specific kung para saan talaga dapat gamitin. So ngayon ituturo ko rin sa inyo kung ano ba yung mga chopping board na kailangan mong malaman kung para saan talaga siya. So una, yung kulay green, yun po ay para sa mga fruits and vegetables. Yung yellow, para po yun sa chicken o yung poultry. Yung blue, yun yung para sa seafoods. Yung brown, yun yung para sa mga cooked meat. At saka yung red na chopping board, yun po ay para sa mga red meat o yung mga hilaw talaga na pagkain na kailangan hiwain. Kailangan mo yung malaman yung mga color coded chopping board. At isa sa mga dapat nating malaman ay meron talagang tinatawag na 3 major contaminants. Ang 3 major contaminants ay dapat nating malaman na merong chemical hazards, merong biological, tsaka physical. Yung chemical, ito po yung dapat maiwasan natin na huwag ilapag yung mga chemicals sa taas ng mga shelves. Delikado po yon, kagaya ng mga sunrocks o yung mga sumakal, yung mga sumarens, yung mga sumades, yung mga powder o ano man yung mga bawal, dapat huwag ilapag sa mga shelves na malapit sa mga preparation ng pagkain. Ang sa ganon, maiwasan yung chemical hazard. Yung physical hazard naman, yung iwasan natin dyan, lalong lalo na po pag nasa kusina, iwasan po yung gumamit ng steel wool. Kasi ang steel wool, delikado po yan. Pag yan, gamitin sa mga paghuhugas ng mga kawali o yung mga sutipan, pag yan hindi mahugasan ng maayos at merong maiiwan sa gilid-gilid, posible yang maano sa pagkain pag hindi makita ng kusinero. Kaya importante iwasan yung mga gamit na steel wool. Mas maganda at safe na gamitin yung green pad. So napaka-importante yon. At yung mga tinatawag na yung physical hazard, sa rin yon, importante yung buhok, dapat mag-gloves, dapat talaga importante yon. Tsaka hairnet, napaka-importante yon. Nang sa ganoon maiwasan yung physical hazard. At saka yung biological hazards, yun yung mga iiwasan yung mga merong mga parasites or microorganism. At isa rin sa dapat nating matutunan ay yung tinatawag na Big 8 allergens. So Big 8 allergens, ito po yung mga allergens o mga allergic foods na kadalasan talaga ay bawal sa mga guests. Una, yung pagkain na bawal sa kanila. Yun yung mga kailangan, yung eggs, yung mga tree nuts, yung peanuts, yung soy. So ang dami pa sa mga kailangan mong malaman talaga. Dapat is malaman natin na yung mga Big 8 allergens foods, yung mga shellfish or crustaceans, yun yung mga allergic foods. Kaya importante yung mga allergic foods like tree nuts, yung mga walnuts, pistachio, yung mga legumes na mga yun yung mga kailangan na dapat is malaman natin. Yung mga allergic foods at yung mga gluten free, yun yung mga bawal sa mga butter tsaka flour. At yung mga vegetarian naman, ito po yung mga taong bawal sila ng meat. Kaya importante is only vegetables, either naka-steam yan or
nakasute na sa mga sauces, importante na dapat iwasan yung butter tsaka flour pag gluten free. At meron ding tinatawag na PATOM. So ano yung PATOM? Ito yung food, yung acidity, time, yung temperature, yung oxygen, tsaka yung moisture. Importante yung time, temperature, lalong lalo na pag yung mga pagkain na kailangan talaga ng mahabang hours para maluto. At yung acidity, yung mga citrus fruits, yun yung dapat is huwag pahabain ng ilang araw bago i-serve. Dapat ma-serve talaga yan within a day. Mas maganda, huwag mo nang palipasin ng ilang araw bago i-serve. Yung temperature, importante yon. Yung time, yung temperature, yung oxygen, moisture. Kaya importante rin, dapat isa sa mga kailangan nating iwasan yung pag mainit pa yung foods, dapat is gumamit talaga kayo ng pagsuk ng ice water bath. Nakakatulong yon para mas mabilis lumamig yung isang foods bago ilagay sa chiller tsaka freezer. Kasi napakahalaga yung ganong na dapat masunod natin kasi para maiwasan yung spoilage. Kaya kailangan yung moisture dapat talaga, kung gusto mo hindi mapanis yung food, dapat talaga gamitin natin yung ice water bath before siya ilagay sa chiller or sa freezer. At saka yung time, temperature, oxygen, tsaka moisture. Yun yung mga kailangan natin malaman na PATOM. So napakalaga yon sa isang kusinero kasi at least meron tayong idea kung ano yung mga dapat nating gawin. At sa isa sa mga dapat nating malaman bilang kusinero at balak nyo maging kusinero ay madami rin talagang mga methods of cooking. Merong sauteing, merong frying, merong grilling, merong poaching. Ang dami po talagang method of cooking na dapat malalaman at matututunan kung gusto talaga ng isang tao maging kusinero. At importante rin na before ka umuwi, dapat merong kaigo. So meaning, clean as you go. Importante yon. So, dapat you must clean, rinse, and sanitize and allow surface to air dry. Importante yon na kailangan talaga before ka mag-out. At magsuot lagi ng gloves at maghugas ng kamay every time na pumasok ka o maghugas ka ng o magsi-CR ka. Importante maghugas ng kamay at least 20 seconds yung duration. At 2 beses na sabihin mo na happy birthday. Yun yung minimum na paghugas ng kamay, 20 seconds yung duration. So napakalaga yun na dapat nating malaman kasi importante kasi sa foods kailangan para maiwasan yung mga merong posibleng reklamo o complaint ng isang guest. Isa sa madaling mahawaan ay yung mga elderly people. So yun yung mga kadalasan talaga nahahawaan. At isa sa mga bakterya na dapat na malaman nyo na talagang mas mabilis at delikado yung mga norovirus, yung salmonella na nakukuha natin sa mga chicken, sa mga hilaw o yung mga Escherichia coli, yung mga Clostridium perfringens. So grabe, yun yung mga dapat nating malaman na number 1, yung norovirus, yung salmonella, yung Escherichia coli, kaya marami pang iba. So yun lang po, maraming salamat po. Sana makakatulong to sa mga balak maging kusinero. So yun lang po, maraming salamat po.